sour and the salty, the sweetness and spice mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinade. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Tahanan ng OFW, handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, programang maghahatid ng impormasyon sa mga polisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW, programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo't higit sa ating mga minamahal na mga OFWs at inyong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng mga OFWs, po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Kakdak, na nag-iimbita sa inyong lahat na sumubaybay sa ating bagong programa sa Radyo Pilipinas, ang Tahanan ng OFWs. Regular itong masusubaybayan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa DZRB 738 AM, at maging sa Radyo Pilipinas World Service. Ang ating programa ay mapapanood din sa opisyal na Facebook page ng Radyo Pilipinas at ng Department of Migrant Workers.
Sama-sama po nating pag-usapan ang mga kwento ng pagsusumikap ng ating mga bagong bayani at alamin ang mga programa at serbisyo na hatid ng DMW sa ating mga OFWs saan mang panig ng mundo. Bukas po ang tahanan ng OFW sa ating lahat. Kaya't halina't tutukan at sama-sama nating ipagmalaki sa mundo ang ating mga bagong bayani sa ating bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Ayan, narito na naman po ang tahanan ng OFW. Isang magandang hapon, magandang gabi at magandang tanghali sa ating mga kababayan saan man sulok ng mundo. At ngayon ay February 6, 2026 partner at tuloy-tuloy nating ihahatid ang mga balita, serbisyo at programang inilaan para sa ating mga bagong bayani. At magandang umaga, tanghali, hapon, Assalamualaikum sa ating mga kaibigang Muslim, mga ating mga kapatirang Muslim, at magandang gabi rin sa mga ibang, yung mga gabi ngayon no, sa ibang sulok ng mundo. Sir. At sa ngalan ng ating mga kasama sa DMW, ako po ang muli, ang lagi niyong kasama at ang inyong lingkod, si Director Charles Tabuk ng OFW Concerns. Yes, sir. Good morning, Yan. good afternoon, good evening. At syempre, live po tayong napakikinggan sa Radyo Pilipinas at napapanood sa official Facebook page ng Department of Migrant Workers. Panoorin din po mamaya ang replay ng ating episode sa RP World Service. At ako po ang inyong mga kasama din Director Charles. Ako po si Jel Miranda ng Strategic Communication Service po ng DMW para sa ating ika-52 episode or 52nd episode ng tahanan ng OFW. Marami-rami na tayong pinagsamahan. Ay nako, oo. Partner, Di ba, sir? katlong season na tayo ngayon. Yes, ano? di ba? At kung napapansin ng ating mga tagapanood ay Friday. Bakit po naging Friday ito? Oo no? nga, sir. Parang Para- nakaabang sa atin kahapon eh. Yes, oo. Saka dyan sa lalo na sa gitnang silangan, ay di ba -5 tayo, no? Yes. So, mas marami tayong nakakausap, mas marami tayong nabibigyan ng serbisyo dahil gising sila ngayon at yung iba sa Middle East ay weekend nila. Yon, saktong-sakto po. Kaya po tutukan nyo na ang ating programa dito tuwing Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Yes, at kutuwang pa rin sa ating mga migrant workers offices, syempre ang ating mga regional offices sa bawat program at serbisyo dahil hindi yan makakaya ng iisa lamang kundi bayanihan at sama-sama tayo sa ilalim ng whole of government Tama. approach. Kaya marami-rami ang ating pag-uusapan ngayong araw, partner. Pero bago ang ating panauhin, narito muna ang ilan sa mga good news at update mula sa ating Balitang DMW. Balitang DMW. Workers at ng Philippine Embassy sa Bahrain ang 14 na recruitment agencies sa kanilang pagsunod sa bagong $500 minimum monthly wage para sa ating mga Pilipinong domestic workers. Ang pagkilala ay binigay ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak kasama si Ambassador Jaime Ricardo Galiaga at ang ating mahal na OWA Administrator Patricia Kaunan. At siyempre kasama din dyan si Labor Attaché Orville Balitok na ginanap ng alagang OWA Caravan noong nakaraang January 30 sa Bahrain. At patuloy ito na matibay na pagtutulungan ng Pilipinas at mga recruitment agencies sa Bahrain upang masiguro ang patas at makataong pagtrato sa mga Pilipinong manggagawa roon. Kaya personal din nagbigay ng medical assistance ang DMW at OWA sa mga OFW sa Manama, Bahrain para sa kanilang pangangailangan sa kalusugan. Magandang balita yan dahil $500 na. Yes, oo, magandang balita yan sa atin. Ano? Bakit ginawa ito? Kasi yung 400 partner, medyo Kulang na rin, sir. kulang rin Oo. sila, tumaas na ng mga bilihin. Oo. So yung mga ilang, siguro 20 years na yun ang $400 lang for 20 years. Oo, so kailangan din natin Tama na po. makalidad naman ang ating mga Correct. trabahador, At partner. napakalaking tulong po ito para sa ating mga domestic workers. Yes. Samantala, sa iba pang balita, tinanggap ng Pilipinas sa pangunguna ng Department of Migrant Workers ang pagiging chair ng 9th Abu Dhabi Dialogue para sa taong 2026 to 2027. Sa ginanap na 8th Ministerial
ministerial consultations noong February 1, 2026 sa Dubai. Formal na ipinasa ng Sultanate of Oman ang chairmanship sa Pilipinas. Ito po ang ikalawang pagkakataon na pangungunahan ng Pilipinas ang dialogo matapos ang unang chairmanship noong 2012. Sinabi po ni DMW Secretary Hans Leo J. Kakdak na tututok ang dialogo sa paggamit ng Artificial Intelligence o AI at digitalization upang mapalakas ang pamamahala sa labor migration sa pagitan ng mga bansang Asia at Gulf Cooperation Council o GCC. Ang Abu Dhabi Dialogue na itinatag noong 2008 ay nagsisilbing mekanismo para sa mas matibay na bilateral at regional cooperation ng mga labor sending at receiving countries. Yan, magandang balita yun. Mas lalong pinapaigting Oo nga, sir. ang welfare at ang safeguard ng ating mga At yun tayo workers, yung no? mismo mag-host, sir. Yes. Napakagandang pagkakataon din sa atin. Oo. Alam mo ba nung isang kailan ba yan may mga bisita tayo, Opo. no? Dahil sa ganda ng ating mga polisiya at paano tayo nangangalaga sa ating mga workers, nag-consult sila sa atin Oo. at kung paano daw natin nagagawa ito. Oo. So sa atin pa sila humingi ng consultation. Yes, siguro kaya ito rin Share. tayo mag-share Oo. At isa pang balita, umabot sa 190 o 190 distressed Filipino na biktima ng human trafficking mula sa Cambodia ang sinalubang ng whole of government team sa pangunguna ng Department of Migrant Workers matapos ang matagumpay nilang repatriation kahapon, Pebrero 5 sa Naya Terminal 1. At karamihan sa mga repatriates ay na-recruit sa pamamagitan ng mga online job fairs, kaya Ingat partner, talaga. mag-ingat. Oo. Pag if good to be true, Yes, sir. medyo mag-ingat-ingat ka na. Kaya kung saan ay, dahil doon sa nasalubong natin ay kung saan ay pinangakuan sila ng mataas na sweldo, ngunit bumagsak sila sa pang-aabuso at masamang kondisyon sa illegal na gawaing pwersahang pinagawa sa kanila. Kaya muli nagbabala ang aming mahal na Secretary Hans Leo Kakdak sa mga Pilipino na nangangarap na makakuha ng trabaho, na may malaking sahod, na mas dapat ay maging mapanuri sa mga inaalok ng mga illegal na dyan. Yung mga matatamis na dila ng mga illegal recruiters na yan, Totoo. partner. Masyado mababango di ba yung Oo. kanilang mga pangako? Too good to be true. Kaya Too good to sabi be nga, true. pag too good to be true, medyo dahan-dahan ka na. Oo. Kaya malaking sahod ang inaalok ng mga illegal na recruiters upang hindi nila sapitin ang mga mapang-abusong uri ng eksploitasyon na sinapit ng ating mga umuwing biktima. Kaya giniit ng kalihim na kapag hindi dumaan sa DMW ang recruitment process ay malinaw na isang scam. Yun. Yan. Talaga yun ang sarabing secretary Red flag yun. Basta Yes. hindi dumaan ang DMW at napakarami pong pangako, yung palang magtaka ka na talaga at huwag paniwalaan. At sa pagkakataong ito, Dear Charles, kumbaga marami na biktima. Hindi lang itong mga 190 distress OFWs. Maging yun sa kanilang naging trabaho kasi, nakapambiktima rin sila. Nakapambiktima Nagamit yan. sila. Oo, nagamit sila. Tapos yung problema pa doon ay naabuso sila. Naabuso talaga. Hindi lang sa nagbayad sila ng malaki, naabuso sila. Kaya tuloy-tuloy pinaigting ng ating departamento na sugpuin Totoo. ang mga scam na ito. Oo. And interagency po, yung nagtutulungan para dito sa ating sa sitwasyon na ito na talagang ang dami po nabibiktima ng illegal recruitment and human trafficking. Yes. Kaya po, yan po ang ating mga balitang DMW para sa linggong ito. At Ito. Ay, sir. Sige. Kausapin natin dahil meron tayong kakapanayamin dito sa ating bagong segment. Di ba, sir? At dito yung ating bisita sa araw nito para sa ating kaagapay mo sa DMW. Kaagapay mo sa DMW. At kasama po natin sa pagkakataong ito si Miss Angie Mar A. Rosario, Likhang Kababaihan 2025 finalist. yes, at makakasama rin natin live ngayon, no? Partner, makakasama yes. ng live ang isa sa mga Likhang Kababaihan 2025 finalist na si Miss Angie Mar A. Rosario. Miss Angie. Hi, ma'am. Nasaan ba si Mas Angie? Ayan. Oo, at meron siyang kasama. At meron siyang kasama. Oo. Okay. Ma'am Angie, bumati naman po kayo. Hello po. Naririnig niyo kami, sir? Iba. Hello, Ma'am Angie. Si Josan po ito, Sir Charles.
Okay. Si Johnson. Si Johnson. Oo, mamaya pa pala yun. Mamaya pa siguro yun. Oo, mamaya pa siguro. Sorry. Oo. Eh, Masyado tayo na-excite. Okay, doon muna tayo. Ito yung ating featured OFW, sir. Yes. Ito yung bago nating segment. Bagong segment na ito na Na-excite din sila, Sir Charles. Yes. medyo na-excite kami Oo kasi nga. 'di ba first time nating gagawin ito, no? Totoo. At ang ano na to. Bibigyan tayo ng mahabang Yes. airtime. Itong programa natin na ito ay makikita natin kung paano nagiging tulay Opo. ang tahanan ng OFW Oo. para showcase naman Yes. ang ating mga OFW saan Opo. man sila Kaya sulok dito ng sa ating mundo. programa, sir, dahil nga meron tayong bagong segment, ay kikilalanin natin yung buhay ng ating mga kababayan abroad at bilang isang OFW. Sige, wag natin patagalin kasi kasama po natin ngayon si Miss Romeline Chay Salvador Gonzalez. Tama po ba, ma'am? And si Miss Josun Rivera ng Josun TV. Hello! Yes. Hello po. Yan, Hello, live Josun. from Kuwait. Yes. Anong oras na po Hello diyan? po. Anong oras na ba diyan, Josun? Josan? Josun ba, Josun? Ano po, 11:20 na po. Hello po, magandang tanghali po sa inyo lahat. Ayun, Okay. 11:20 ng Oo, before lunch. Yung ating mga kababayan diyan, salamalaikum diyan sa ating diyan sa Kuwait. Ano pang atin ngayon na Josun? Kamusta po? Ngayon po, kasama po natin si Chai, no? Isa po sa ating success story dito sa bansang Kuwait. No? Okay. So, ma'am, narinig ko may maganda siyang para siyang Story. may story siya sa kanyang karanasan bilang from visa 18 ba yan hanggang sa na-promote siya, no? Oo Siguro nga. alamin Sige natin nga, ang Miss sekreto Chay. niya. Oo, kwentuhan mo lang kami briefly paano ka nagsimula talaga as an OFW at yung iyong journey. Yes. Good afternoon po sa lahat. Dati po akong isang kasambahay, Oh, okay. housemate. Mm-mm. 20 minutes po ako nung una. Tapos pangarap ko pong magtrabaho sa labas. Apo. Kaya lumapit po ako kay Boss Joson Mhm. at siya po yung tumulong sa akin. Mm. Yung journey ko po is nandito pa po ako sa Kuwait. Nagtatrabaho po ako. Habang nagtatrabaho ako sa amo ko, is nag-apply na po ako sa isang company dito sa Kuwait. Okay. So, nung tapos na po yung nung visa ko doon sa employer ko, kinausap ko po yung amo ko na gusto ko magtrabaho sa labas at maghihingi ako ng exit paper sa kanila. Mm-mm. So, ibig sabihin ko, pag uwi ko ng Pilipinas, mabibisahan na po ako agad po. Oo. Ayun. So, yun Sir Charles, no, bali si Chai po, habang nagtatrabaho po siya dun sa bahay, nag-aral din po siya sa isang institution dito sa Kuwait, Okay. sa school. And nakitaan po natin siya ng potential na tinanong ko siya kung gusto niyang mag-evolve yung kanyang career. And sabi naman niya gusto niyang magtrabaho sa bahay, kaya tinulungan po natin siya na makahanap ng employer. So ngayon po, nung dumating siya dito, skilled worker na waitress po. Okay. After 3 months, na-promote na po siyang supervisor. Kasi nga po, di ba, naniniwala ako sa kanyang kagalingan. Siyempre, yung company na napasahan ko sa kanya, nakita din yung kanyang potential. Kaya ngayon po, isa na po siyang OIC, in charge na po siya sa store. Magandang balita. Oo. Nagsimula siya as domestic worker. Yes. Pero meron siyang ibang katangian Dear Charles, di ba? Oo. So yun yung kumbaga in-enhance pa, ika nga. And then sa tulong ni Sir Josun TV, meron ka talagang sir, channel? Meron po akong Facebook channel, no. Yes. So, ang ating pong page po ay actually nag-start po ang aking page sa mga short films, sa mga inspiring stories, tapos from days po marami na pong natutulungan na maghanap ng trabaho locally, tapos ngayon po may mga kaibigan tayong agency na pag meron silang job hiring, sinasabi po sa atin, tapos pinopost din po natin dahil nga po syempre legit po yung mga company na yun. Syempre ang gusto kong maranasan ng mga kababayan natin yung feel safe sila, no, kasi nagkaroon po ng medyo hindi magandang connotation pagdating sa Kuwait. Yes. Pero ako po personally 17 years na po ako sa Kuwait. Ito po yung bumuhay sa pamilya ko. Naniniwala po ako isa po sa pinaka-safe na lugar sa buong mundo yung Kuwait. Kaya isa po ako sa nagsasabing kung gusto niyo po magpunta sa abroad, itry niyo po sa Kuwait dahil napakaganda po. Kasi hindi naman po ako magtatagal ng 17 years sa Kuwait kung wala po akong kinahantungan. Saka
parehas po ng journey ni Chai, nanggaling din po ako sa mababang posisyon. Oo. Sige. Ngayon po, medyo maganda yung ating posisyon dahil mas nakakatulong po ako dahil nasa malaking mall po ako nagtatrabaho, isa sa pinakamalaking company sa Kuwait. At yung influence po natin, ginagamit po natin to better the people of the Philippines, yung mga nandito po. Tama po Kaya yun. Jocelyn, alam mo, sabi mo 17 years ka na. Alam mo partner, Yes, sir. kapag mahal mo yung trabaho mo, tapos nakakatulong ka sa iba. Sa pamilya din. Oo, advocacy mo yung pagtulong sa iba. Hindi mo mararamdaman 17 years Oo na nga pala ako dito, Oo. no? Parang Kasi- ganun siguro si Sir Josun. Hindi niya na malayan. Ay, 17 years na pala ako. kaya- Parang ikaw din. 24 years ako. 24 years, di ba? 24 years sa pagtulong sa kapwa. Oo. Anyway, Pero si Chai, ilang years ba? Siya, ilang years ka na pala Ilang dyan, years Shai? ka na? 10 years na po. 10 Kasi years. 4 years Oo. bali 8 years po ako nagtatrabaho sa bahay. Okay. Different, magkaiba pong amo. Oo. Pero gaano ka kadalas nakakauwi dito sa ating bansa? Hindi pa ako, every 3 years. Every 3 years. So, kailan po yung huling uwi nyo dito? Ditong 2020, Nung papasok ng 25. nung nag-end na siya ng contract, Okay. tapos kinuha natin siya ng exit valid permit Okay. yung para masabing canceled na talaga siya dun sa visa 20. Yun po yung bakasyon niya. Okay. Oo. Oo. Alam mo, Ma'am, anong pangalan niya? Chai. Ma'am Chai, sorry Dami ko siya nakakausap. Alam mo, Ma'am Chai, yan at partner, no? Kapag yung ikaw daw ay may gustong gawin, yan kahit nasaan ka sulok ng mundo, kung gusto mo ipagpatuloy ang iyong adhikain, Totoo. meron kang gustong patunayan sa mundo, basta masigasig ka lang na gawin ito, ay Yes, matutupad yes. mo yan. Kaya ni Ma'am Shai, no? Yes po. Oo, Silang dalawa, talagang actually, kumbaga patunay ito na yung ating mga kababayan, nalayuman dito sa ating bansa, pero nakita nating yumabong yung kanilang buhay, nakapagtagumpay sila sa ibang bansa. And syempre, nagtuloy-tuloy yung kanilang pagtulong, hindi lang sa pamilya, kundi dun sa kanilang mga kakilala. And at this point, syempre, Miss Shai, hello, andyan ka pa, di ba? Meron kasi kaming surprise sa'yo. Anak Ready ko, ka na ba? Sa'yo, meron kaming surprise. Ito yung regalo namin. Yes. Tanggapin mo dahil Ay, thank you. meron kaming surprise dahil nasa kabilang linya po ang inyong nanay na si Nanay Veronica Ali. Hi, Nanay Veronica. Hello po. Ayan. Sige nga, kausapin mo si Miss Chai. Nandiyan po siya. Ayan, kumustahan na kayo ngayon ng inyong anak po? Hello, Chay. ¿Qué tal? Kumusta? Hello, Ma'am. Okay lang. Nay, ano pong message mo para kay Ma'am Chai? Na magtrabaho na kasi meron mga anak nag-aaral. Hirap Medyo ng mahina buhay po ang ngayon. signal sa amin po. Medyo mahina ang signal sa kanila, medyo bulubundukin. Mahina po naman. talaga sa Zamboanga ang signal. Oo. Nay, napakaswerte nyo sa anak nyo, no? Pinagpapatuloy niya, no? Habang nasa ibang bansa, napagpapatuloy niya anong gusto namang na marating sa buhay po, Nay. Ano pong masasabi niyo po sa inyong anak, Nay? Na maalaala sa mga anak, talaga lang pamahal, palagi na tawag-tawag kasi may magpa-aral siya ng anak, estudyante. Oo. Sige, Nay. Thank you so Hirap ng much po. buhay Pero, ngayon. oo Thank nga. you po. Kasi nasa Zamboanga. So, medyo, tama ba? Medyo mahirap yung kanilang communication. Medyo Dahil mahina po sa Mahina kanilang talaga po lugar. ang signal sa Zamboanga. Oo nga. Nakakapit sa signal narangan ng mga puno. Oo. Pero Miss Chai, marami pong bilin yung nanay ninyo. Ma'am Shai, ano naman ang mensahe mo kay Mama? May mensahe sa ating mga anak. Para sa mga anak ko, kaya ako pumunta sa malayong lugar is para sa kanila naman po ito lahat eh. Kaya palagi ko sila sinasabihan na isa lang yung hinihiling ko is makapagtapos lang ng pag-aaral. Kasi wala akong ibang maibigay na sa kanila, kundi yung makapagtapos lang sila. Tama. Yes, alam mo partner, magandang Yes, sir. magandang sa buhay yan panukala sa buhay na lalo karamihan sa OFW, gusto nila makapag-aral kayo ng Magandang mabuti. buhay sa anak. Oo, kung wala akong maipamana sa inyo, edukasyon na Tama. lang ang maipamana ko sa Tama inyo. po. Ayun. Wala pa
ano ba yung sa Tagalog? Kasi Chabacano kasi ako. Sige na. Oo. Sige nga, mag-Chabacano ka. Okay lang. Sabi ko nga sa kanya, ano siya, mas naiintindihan pa ng mga pamilya niya. Hindi na Oo. naiintindihan yung mga bata. Kasi yung mga bata ngayon mas ano pa sa Tagalog kaysa sa Chabacano Tama, Hindi parehas tama. yung sa akin Yung mas mostly Chabacano hindi masyado sa Tagalog. Kaya magkaiba yung ng generation ng mga bata ngayon. Okay. Sige, Ma'am Chay and Sir Johnson, baka meron kayong mensahe para sa ating mga taga-subaybay. At para sa ating mahal na Pangulo. Yes, no? and Oo. sa DMW. Yes. Ito muna, Chay. Para sa mga katulad ko na nangangarap or gustong makapagtrabaho sa labas, pwede po kayong lumapit kay Boss Joson. Hindi, legit po talaga siya. Hindi po siya nagbibigay ng hindi siya tutulong sa inyo or bibigyan kayo ng company na hindi maganda. And sa mga may mga pangarap pa diyan, ituloy nyo lang. Huwag kayong sumuko. Ayan, tama Opo. dyan. Huwag sumuko. Huwag Gaya sumuko. kay Ma'am Chay, no? Hindi niya sinukuan at tuloy-tuloy pa rin. Oo. Ma'am Chay, Sir Josun, maraming salamat sa inyo. No? Salamat sa binahagi nyo inyong mga... Baka may message si Sir Josun, sir. Ay, oo. Sir Josun, sige, baka may mensahe ka. Yes. Ako po, gusto ko lang pong syempre magpasalamat sa DMW, saka syempre sa programa ng ating gobyerno, saka sa Presidente, for giving us a channel to express ourselves. Syempre, hindi naman po lahat ng mga tao nabibigyan ng pagkakataon. Ako, yun po lagi ko sinasabi sa mga nakikilala ko, yun yung mga struggle sa buhay, na once there's an opportunity for you to grow, is to take the chance. No? Kasi lagi kong sinasabi sa kanila, hindi ka po dapat humihinto kung nasaan ka ngayon. You strive to be a better person. Nang wala kang natatapakan na kapwa. Yun lang po. Ayun. Okay. Maraming salamat sa pagkakataon. Siyempre, Dear Charles, nakasama natin sa ating segment na Ikwento Mo Kabayan. Ikwento At sa mga susunod na pagkakataon, marami pang magkukwento sa atin. Oo, Di ba? at nagiging tulay. Yes. No? Ito yung mga bagong nagiging tulay ngayon ang tahanan ng OFW para mapagpausap natin no ang mga at least naiibsa ng kanilang no. Opo, Okay. Kaya kabayan, siguro sa pagbabalik natin no, Yes, sir. panoorin natin at mapakinggan natin mamaya ang tagumpay na negosyo ng isang kooperatiba ng mga OFW. Sa pagbabalik po. Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Kapag may nag-aalburutong bulkan, meron akong reminder sa mga dapat nating gawin. Tandaan lang ang MMG. M. Makinig sa payo ng mga otoridad. Huwag na magpapaniwala sa sabi-sabi. Lalo na sa fake news. M. Mahinahon na lumikas. Bago umalis, isara muna natin ang mga pinto at bintana para hindi pasukin ng abo ang inyong bahay. G. Go bag. Make sure na may nakahandang emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig, pera at face mask. Madali lang tandaan, hindi ba? Mag-MMG ka lang kapag may nagbabadyang pagputok ng bulkan. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Bayani ng Bayan, tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas.
Nagsama-sama ang mga dating overseas Filipino workers at mga pamilya ng OFWs upang itatag ang OFW Global Agriculture Cooperative. Layunin ng kooperatiba na matulungan ang isa't isa sa kanilang pagbabalik sa bansa sa pamamagitan ng mga proyektong pangkabuhayan. Produksyon ng kabute o mushroom farming sa mga lugar ng Caloocan at Bulacan ang una nilang programa. Malaking tulong po ito hindi lamang po sa mga pauwing OFW, kundi doon po sa mga active pa rin na para pagbalik nila meron na po silang nakahandang programa para sa pangkabuhayan. Hindi lamang magkaroon ng pagkakakitaan ang hangarin ng grupo, kundi makapagbigay din ng inspirasyon sa kapwa OFW na umuwi sa Pilipinas na may pag-asang makapagsimula muli ng panibagong kabuhayan. Nang bumisita ang grupo sa Department of Migrant Workers, tinalakay nila ang mga posibleng tulong mula sa pamahalaan. Ilan sa mga ahensyang maaaring makatulong ay ang OWA para sa livelihood assistance, Department of Agriculture para sa pagsasanay sa mushroom production, TESDA para sa technical na edukasyon at DTI para sa tulong sa negosyo. Ngayon, nandito na kami sa DMW ay naasahan namin po ang tuloy-tuloy na napag-guide sa amin para sa amin po. Bukas ang DMW sa mga ganitong initiative ng mga OFW na nais magpatuloy sa produktibong buhay sa bansa. Ang grupo ay suportado sa pamamagitan ng mga referral at programang pangkabuhayan. Sa ngayon, patuloy ang paglinang ng OFW Global Agriculture Cooperative para sa kanilang unang proyekto at umaasang magiging modelo ito ng sama-samang tagumpay ng mga OFW sa agrikultura. Kaagapay mo sa DMW. Ayan, nako partner, na-miss kita, no? Paano ba? Magandang hapon po sa ating mga kababayan. Parang parang by request at ako po ay parang nagbabalik. Magandang hapon po. Babati muna ako. Sige po. Good afternoon po sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas at syempre, mas malaki ang reach natin ngayon, partner, kasi globally ay lalo na sa Middle East. Yes, oo. At itinransfer pa sa Friday, ASEC. At itinransfer ng Friday. Yung oras ngayon ay mas, hopefully po, ay mas maraming nakakapakinig at mas marami po tayong nakaka-interact na ating mga kababayan, di lamang po dito sa ating bansa. Ganon din po sa ibayong dagat, lalong-lalo na ang ating, syempre mga clientele, ang ating mga OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. At partner, mag-plug lang ako para sa Friday partner, na ito. Since Friday ito, yung mga yung ating mga OFW diyan sa iba't ibang sulok ng mundo, kung meron kayong mga pa-announcement, kung meron kayong mga events, ay lang sa amin, isulat nito sa amin at yan po ay bibigyan namin ng chance na mailabas natin dito sa ating programa. At syempre partner, since Friday, usually mga Philcom activities natin sa ibang bansa ay nagaganap din ng Biyernes. So kung meron po kayong mga diyan, mga tipong mga pictures, activity pictures at mga na gusto po ninyo na mabilisan nakikita dito sa ating programa para syempre naman ay maipagmalaki natin di lamang ang ating mismong mga work, pati rin ang ating mga personal at community activities dyan po sa ibang bansa. Welcome na welcome po kayo dito sa amin. Oo. At lalo na ngayon, partner, nabibigyan natin yung bago nating programa na parang tulay ng tahanan ng OFW kung saan napapag-usap na natin sila dito mismo sa tahanan ng OFW program. Dito mismo po sa ating programa, syempre, ang tahanan ng OFW. At baka nagtataka po yung iba kung bakit after, I think, September yata ang huli kong upo dito at nabisi po ang inyong Tito Kiko, nabisi po ang inyong lingkod. Ito po ay special syempre na pagbabalik dito sa ating programa. Syempre, bahagi pa rin ng ating tinatawag na reintegration program. Isa po sa mga tinututukan syempre nating programa sa Department of Migrant Workers at maswerte po tayo sa hapon na ito dahil syempre makakausap po natin ang isa sa mga
kumbaga ating mga na-discover at ating isa sa mga beneficiaries po ng reintegration program ng Department of Migrant Workers. At pakikilala ko na partner. Sige po, Siyempre, partner. makakasama natin ngayon at medyo natatakam ako dun sa mga nandun sa harapan niya na mga sample product. Makakasama po natin ngayong hapon live dito sa studio ang isa po sa mga finalist ng Likhang Kababaihan 2025, si Ma'am Angie, si Miss Angie Mar Rosario. So, Ma'am Angie, bati ka muna. Hello po, magandang araw po at maraming salamat po at naimitahan niyo po ako dito sa programa ninyo. Ako po si Miss Angie Mar Rosario. Nating Likhang Kababaihan 2025 regional winner po ng NCR. Ayan, oo. So, Ma'am Angie, konting kwento lang, paano ka nga ba naman na-discover? Parang artista lang, ayan. Paano ka namin na-discover, Ma'am Angie? So yun po sir, nagsimula po kasi yung Big Bite sa hilig ko po mag-bake dati. So yun po yung naging bonding po namin ng mga anak ko po. So one time po yung panganay ko nag-request siya, nagawan ko siya ng malaking cookies. So yun doon po nagsimula yung concept ng Big Bite cookies. Tapos po, after that, nagkaroon po kami ng opportunity ng husband ko makapag-abroad sa Abu Dhabi sa tulong po ng mga in-laws ko po. So gaya po ng mga OFWs doon, na nasanay po kami sa hirap, sa pagtitiis para sa pamilya po. Tapos, naging trabaho ko po doon sir, naging isang kids attendant po ako sa isang play area. Pero doon naman po sir, ang naging trabaho naman namin is all around. So, doon naranasan ko maging cashier, tagalinis, nagkukuskus din po ng CR, ganyan po. So, gaya po na lahat ng OFW, sir, nung umuwi po ako dito sa Pilipinas, hindi ko rin po alam kung saan po ako mag-i-start. So, parang back to zero po ulit ako. So, nung narinig ko po yung tungkol dun sa Likhang Kababaihan, business plan competition, naglakas loob po akong mag-submit ng entry without expecting na ako po yung mapipili nila dito sa NCR. Opo. Ayan. Charles, itong niya to medyo isa to sa mga talaga naging patok na ating mga kumbaga ating mga OFW beneficiaries last year. So, ma'am, tell us more about the product. Ayan, anong natin? We have the cookies, but the difference with this one, tinanong din ito sa iyo nung interview mo ng nung finals ng Likha. Sabi sa'yo, marami na pong nagbebenta ng cookies. Marami na pong bukod po sa masarap yung paninda ninyo, ano pa po ba ang kakaiba dito sa ating product? Ayan. So sir, yun po yung ino-offer po namin ay malalaking cookies po, 9-inch round, cookie pizza po kung tawagin po namin. And dito po nakafocus po kami sa Filipino flavors. So nung nakaraang December po, ang ino-offer po namin ay puto bongbong cookies and bibingka na sobrang pumatok po at gladly to know na nakarating po ito sa Malacanang at napatikim po sa ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos and sa Maylay po. Merong isa doon nakalimutan anong flavor, balikan ni Sec Hans. Okay. Yung may booth kasi si Angie doon sa ating migrant workers, sa ating International Migrant Workers Forum noong December sa sa ating sa DMW Makati. Tapos nag-iikot si secretary, nag-iikot siyang gano'n. Tapos nagpa-free sample si Angie. Sabi ni Sec sa kanya, anong flavor to, kakaiba? Tapos hindi agad ni Sec na cookies yun, na parang cookie crumble, di ba? Yes, parang sir. cookie crumble. Anong flavor yun? Puto bongbong cookies, sir. Diba? Opo. So, binalikan po ni Sec Hans ng 2 beses po. Inikutan niyo po. Nung una, Charles, nakaikot na. Kuha ng gano'n. Sabi niya, parang kakaiba to. Tapos binalikan siya. Tapos sabi niya, Sek, yung balikan nga natin. Sabi ko, Sek, cookies yung mga Sabi niya, cookies ba yun? O puto bongbong? Yung parang yung bibingka ba, puto bongbong? So, hindi niya And then, and then afterwards, mas appreciate niya. And then sabi niya gano'n, let's order several. Sabi niya, let's send it to the palace. Sabi niya, kasi maganda yung kwento. Kasi nabanggit mo, Angie, you and your husband are both OFWs. Yes, sir. Opo. Sabay po kaming nagpunta ng Abu Dhabi po. And then ako po yung naunang umuwi. And actually ngayon po, nakakauwi lang din po ng husband ko nitong January lang din po. So, babalik pa ba? Hopefully po, sir, kung magtuloy-tuloy po ang negosyo namin, sana mag-for good na rin po siya dito sa Pinas. Oo. Talagang compatible sila, partner. Kasi si Mr. Opo, siya po chef isang siya, pastry chef po sa Abu Dhabi. Chef. Naku, mukhang business expansion ang susunod nating dito.
Kaya hindi mo talagang na-innovate nila kasi na-combine yung kanilang kaalaman sa paggawa ng mga pastries. Let's talk more about the likhang kababaihan experience. Kasi sabi mo nga kanina, nakita mo yung ad, nakita mo yung paabiso, yung announcement that we're looking for OFW women entrepreneurs that time last year. Tell us more about that experience na pagsali mo ng likha. Yes. Sobrang once in a lifetime experience po ito para sa akin. Sobrang VIP treatment po ang naparanas niyo po sa amin doon. So yung sa Likhang Kababayan naman po sir, hindi lang po siya isang bootcamp, business mentorship bootcamp. So isa din po itong opportunity din po para sa amin. Naturuan niyo po kami kung paano step by step, paano magsimula ng negosyo, maging handa sa negosyo. Yun po. At ramdam na ramdam po namin yung suporta po ninyo mula simula hanggang dulo po na gusto niyo po kaming umasenso din. And of course, Angie, you are one of the 16, yes, di ba? Sir. So, pwede na siguro ma-announce ano yung naging price ba nito? Yung money prize. Yes, sir. So, nabigyan niyo po kami ng 100,000 in cash bilang panimula po sa naisipan naming negosyo po. And partner, si Angie, actually, ito yung namin, hina-highlight namin Itong itong programa na to, di ba? Itong programa na to ay hindi lang, we're celebrating not only the victors, the main winners. Angie is actually a regional finalist for Likha. Iba pa yun. Na-feature na rin natin dito yung main winner natin dati, si Sweet Rose. Yes, from naman to, yung may Sweet Rose Eco Bags naman siya from Mindanao. But it just goes to the success of the program, 'di ba? Yun nga ang inaano natin dito, na yung pagtulong ng ating pamahalaan sa bilin nga ng ating mahal na pangulo, yung pagtulong ng ating pamahalaan, malaging sinasabi ng ating mahal na presidente ay asikasuhin, tulungan, alagaan ng ating mga OFW at ang kanilang pamilya. At hindi lang po ito kung mananalo ka o lahat po actually ay nagkakaroon ng opportunity, di ba? So, ma'am, promote pa nga tayo ng ating cookies para kung paano ba sila bibili, kung paano ba sila mag-o-order. Kasi balita ko madalas na out of stock ang may mga bestseller na flavor to So, ito po yung product namin. Inimbitan ko po yung bisitahin ng aming Facebook page, Big Bite Cookies po, or Big Bite Lika, sir, para mas madali niyo po. Oo nga, ito po ay 9-inch round cookie pizza po. So, bukod po dun sa mga Filipino flavors na puto bongbong and bibingka cookies, meron din po kami mga classic flavors po na paborito po ng karamihan. Meron pa siya dito, Asek. Yes, sir. So, ito naman po, sir, ay naging collaboration namin sa ibang entrepreneur. Isang OFW din po na naging successful din po sa online business. So, ito po ay mga cookie bites, nibblers po namin. Nibblers and cookie yes, bites. Sir. So, ang mga flavors din naman nito, sir, kakaiba. Meron pong turon, chocolate asin, chocolate. Turon cookies. Yes, wow, sir. Diba? Isa din po ito sa mga present ko nung nakaraang open forum dun sa DMW Makati po. Ayan, di ba? So, ang ano po namin dito, inaanyayahan namin kayo. So, lalo na next week ay, na-remind lang ako, next week ay Valentine's. Oo nga. So, it's an opportunity. Yung mga ang flowers po ay nalalanta, pero ang cookies at ang cake at ang mga iba pa pong pastry ay sweet din naman na pwedeng pang regalo. Kaya pwede na pong mag-order. Available po actually ang contact details ni Miss Angie at ang kanyang business, ang Angie Mar Cookie Bites, ang Big Bites at mga pa po natin sa Facebook page po ng National Reintegration Center for OFWs. Baka may last message to partner. Apo. Ma'am, alam mo, tuwang-tuwa kami. Alam mo, isa sa konsolasyon namin na nagtatrabaho lalo na sa Department of Migrant Workers ay nakikita namin successful po lalo sa integration program po sa pangunguna ni Asek Kiko na nakakatulong kami. At doon kami kumukuha ng lakas ng loob para tuloy-tuloy namin gampanan ng aming trabaho bilang trabahador ng gobyerno. At syempre po, ang Ma'am Angie, siguro ang last words na hihingin ko sa'yo, pakiimbitahan naman ang ating mga OFWs, ang ating mga kababaihang bumalik sa ating bansa, sa ating current na paghahanap ng bagong OFW women entrepreneur. So yes, sir. Sa mga kapwa ko po OFWs na umuwi sa Pilipinas mula December 30, 2021,
inaanyayahan ko po kayong lumahok sa Likhang Kababaihan Business Plan Competition 2026. So ito po ay hindi lamang po isang business mentorship bootcamp, isa rin po itong pagkakataon na mabago din po ang inyong direksyon sa pag-uwi niyo dito sa Pilipinas. So yun nga po sasabi ko po, sobrang VIP treatment po ang naranasan ko. Sa ramdam na ramdam niyo po yung suporta ng lahat ng mentors at kagustuhan nila na umasenso ka din sa pagnenegosyo. Ayan, maraming salamat Miss Angie Mar Rosario. Congratulations po, ma'am. Congratulations and thank you. Thank you so much po. At samantala, narito ang ating serbisyong DMW. Serbisyo DMW. Thank you, ma'am. Thank you. Mukhang tuloy-tuloy na tayo, Asek. At meron pa bang ayan, may interview yata. Basta sa mga kababayan po natin na mga yung mga OFW women entrepreneurs, at kung meron po kayong business idea, paki-visit lang po ang Facebook page po ng National Reintegration Center for OFWs at ang Facebook page syempre ng DMW para po sa inyong pagsali sa Likhang Kababaihan. We're giving as much as 500,000 as seed capital at ang syempre lifetime na mentorship at pagtuturo at pag-aalaga sa ating mga OFW entrepreneurs. Deadline for submission of entries of course is February 17 na po. So sali na po kayo at ipakita po ninyo ang galing ng ating mga kababaihang OFW. Yan. At partner, makakapanayam natin ang isang OFW sa Pinas. Ikaw at ma'am at sirs or SPIMS beneficiary na si Maria Cristina Manangan de la Cruz live via Zoom. Ma'am Cristina, kumusta po kayo? Hello, good afternoon po, sir. Mabuti naman po, sir. Ayan, bali isa sa partner no sa mga beneficiary at awarded last September 3, 2025. Ma'am, konting kwento naman dyan po, ma'am. So, paano tayo nakuha bilang beneficiary ng SPIMS po? Yes po, sir. Bilang OFW po, naghanap po ako ng may nakapagsabi po sa akin ng programa ng ating gobyerno, which is the SPIMS. Sa Pinas, ikaw ang ma'am at sir. Kapag po tayo ay OFW, tapos tayo po ay lisensyadong teacher o guro sa Pilipinas, meron pong programa ang ating gobyerno na tayo ay priority po, sir, na makapasok bilang isang guro sa publikong paaralan sa ating bansa. Ayan. Siyempre partner, yung SPIMS program natin, ito yung para sa ating mga OFW teachers, di ba? Yung mga OFW. Ma'am, saan kang bansa dati nagtatrabaho? Sa Hong Kong po, sir. Sa Hong Kong. Uy, saktong. Shout out po doon sa ating, I think, 300 na mga bagong, isa rin sa mga programa natin in partnership with PRC. Shout out po sa ating mga bagong licensure examination for teachers passers na mag-oath taking sa Sunday. Wow! Diyan sa DMW OWA Center sa Hong Kong. So, future SPIMS beneficiaries yan. Ma'am, may mensahe ka ba sa ating mga kapwa OFW, lalo na yung sa mga teachers natin? Yes po, sir. Sa mga kapwa ko po OFW na na pasok naman po sa mga ang requirements po ay pasok sa ating proyekto ng ating pamahalaan, hinihikayat ko po kayo na sana po ay mag-apply pabalik po sa ating bansa. Kasi po unang-una sa ating pagbabalik sa Pilipinas, una po talaga is makasama natin ang ating pamilya. Pangalawa po, pag-uwi natin sa Pilipinas, magagamit po natin ang ating mga pinag-aralan. Pangatlo po, ito po yung panahon kung saan tayo po ay makakapaglingkod sa ating bansa, ganoon na rin po sa mga kabataan sa ating bansa. Ayan, napakaganda ng kanyang ramdam na ramdam ko ang kanyang mensahe, partner. Oo. Kaya maraming salamat, Ma'am Cristina. Ay, baka meron pa siyang mensahe, partner, sa ating mga OFW. Yes po, unang-una po sa ating programa ng ating pamahalaan sa SPIMS po. I'm happy po ako and I'm thankful and grateful po sa opportunity na naibigay po sa akin ng
makapagtrabaho dito sa ating bansa para makapagserbisyo naman po sa ating mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako sa ating presidente na si President Ferdinand Marcos Jr., ganun na rin po sa Department of Migrant Workers led by Secretary Handleo Kakdak. Sila po yung mga nagpasinaya para po sa pagbabalik ng ating mga kapwa OFW. Ayan, syempre. Para makapag-tulong. Opo, maraming salamat po syempre sa pagtitiwala na kayo po ay bumalik dito and for entrusting us of course na mai-reintroduce kayo. Alam niyo sa totoo lang po ito yung pagpapatunay Director Charles na ang ating mga OFW ay bayani di lamang doon. Dito rin syempre because of course we know how important our teachers are, di ba? Yan ang isa sa ating mga talagang tinututukan ang rin. So thankful din syempre tayo sa DMW, sa Department of Education, kay Secretary Sani Angara dahil mukhang ito po isa sa mga aabangan, medyo patikim lang muna. We're gunning for better programs and better offerings sa ating existing SPIMS beneficiaries na simulan na namin yan last year. Alam ng mga pilot batch yan last year ang kanilang hinihintay na trainings. And at the same time ay para po sa muling pagbubukas ng SPIMS na susunod na batch which we're opening yung paparating na po na second quarter. So abangan po ninyo yan at sana po ay kayo makasali at kayo po ay mabigyan din ng pagkakataon na makapaglingkod at makabalik sa ating bansa dahil sa Pilipinas, kayo naman po ang mama at mga sir. Yes. Kaya saludo tayo sa ating mga Saludo tayo syempre sa ating mga OFW teachers. Yes po. Kaya maraming salamat po Ma'am Cristina De La Cruz ng SPIMS beneficiary. Kaya para sa mga mahahalagang anunsyo, komento at ibang panghingi ng serbisyo, maaari ninyo po kaming makontak sa DMW sa mga opisyal na website, email address, social media channels at hotline numbers na makikita ninyo sa screen at amin pong pinapahalagaan ang inyong mga feedback para sa higit kayong mapaglingkuran at aming ihatid ang programang Tahanan ng OFW via Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at ako po ang inyong lingkod, Director Charles Tabu ng Land-Based OFW Concern. At muli po, welcome back to me. Yes, partner. Welcome back to me. Muli ay samahan niyo po kami sa susunod na kita mo to, hindi pa nag-update ng date ang ating ating prompter. Well, at muli po samahan niyo po kami sa mga susunod na pagtatanghal ng ating programa. Tuwing, para tamang-tama na, tuwing Biyernes na po kami ng hapon, Fridays, we're now on a Friday, Friday offering, saktong-sakto. Friday na po kami, 4 to 5 p.m. po, Philippine time. 4 to 5 p.m. Philippine time para mas marami tayong mapaglingkurang ating mga kababayan, lalo na po sa gitnang silangan at kanila itong usual na day off. Yeah. At ako pong muli, ang inyong lingkod, Assistant Secretary Kiko de Guzman po ng DMW National Reintegration Center for OFWs. At abangan po ninyo ang mga susunod na episode ng mas pinalakas, mas pinaganda. At of course, we have more program offerings and services for our OFWs and their families. So kita-kita po tayong muli dito lamang sa nag-iisang paboritong programa ng ating mga OFW. Ito po ang Tahanan ng OFW. Tahanan ng OFW ng